#feeling safe. Yan ang level of comfort na goal iparamdam sa atin ng mga kababayan nating part ng security field. Pero paano nga ba pinapatakbo ang ganitong klase ng manpower business kung saan ang priority ay ang safety ng ating community? Alamin natin yan dito lang sa Negosyo Tayo. Magandang umaga, ako po si Jet Claveria Laksa. Kami po ay nagsiservisyo ang aming mga security guard para sa inyo. Nagsimula ito ay 2022 kasi yung chairman namin ay naghumawak noon ng malaking company. Then nag-resign yung isang mataas na opisyal din doon. And then parang hinimok niya yung chairman namin na bakit di tayo magtayo ng sarili nating security agency. Sa simula siyempre talagang anong tawag dito, Nahirapan kami kung paano i-put up ito. Pero dun dahil sa tulungan ng aming operation manager, unti-unti namin, at saka yung aming chairman, pero dumaan kami sa matinding pagsubok kasi syempre una, financial. And then syempre sino yung aming unang magiging client. Pero dahil sa pagsusumikap na rin at dahil na rin sa network, unti-unti na nakakatanggap kami ng mga client kasi maganda naman yung feedback, ginagawa naming operation. Marami kaming mga client at malalaki lalo sa Mindoro. Yan yung isang resort, tuwan-tuwa yung may-ari dahil sa kapag kami dumadating na malalaking mga politiko or opisyal, kayang-kaya nila itong pangalagaan. Mayroon na din kasi kami mga hotels and restaurants at mayroon na din kumukuha sa amin ng marami sa amin din mga subdivisions. Target namin ngayong year 2025 ay mas marami pa kaming mga malalaking kumpanya na pagserbisyuhan. Bago natin pakawalan sila sa isang kliyente, ay dumadaan sila sa matinding pagsubok din, mga trainee na ito yung dapat yung gawin, saka may mga policy tayo na ipinatutupad. Kapag hindi nila sinunod yun, tanggal sila. Siguro ang namin dito ay yung service namin, mas lalo naming maibigay yung magandang serbisyo sa aming mga kliyente. Kasi malaking sa akin yung naging general manager ako ng PTV4 ng TV, tapos naging vice president for finance naman dito sa agency, parang magkasaliwat, di ba? So kailangan mo talagang pag-aralan. At doon sa mga bagong gustong magnegosyo, kailangan nyo talaga ng preparasyon. Hindi yung, uy, gusto ko ng ganitong business, hindi ganun. Kailangan iplano nyo unti-unti. Tapos huwag kayong papasok sa business na hindi nyo alam. Kung gusto man nyo yung business na yun, kailangan pag-aralan yung mabuti kung anong mga yun, para alam nyo yung mga pros and cons, ganun. Doon sa mga nais magnegosyo, kailangan natin itong pagplanuhan at pag-aralan. Kaya naman, tara, negosyo tayo!